Anong gagawin natin? Nagkasundo na tayo na magiging single habang buhay. Kung sino man ang unang yumaman ay bubuhayin ng isa. Ngayon ay nagkaroon pa ng biglaang asawa at may dinadala pa sa tiyan. Isang paalala lang? Dalawa sila. Kambalang dinadala ko? Eh ikaw? Tatlo. Mas marami ka pa sa akin ng isa. Hay, sa totoo lang hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon. Kahit papalamuti lang tayong karakter sa nobelang ito. Ngunit sa ngayon, hindi pa kita napapasakit ng grabe at wala pa akong ginagawang masama sa sarili ko. Tayong dalawa ay mga manugang ng pinakamayamang pamilya sa Haicheng, basta't huwag lang tayong gagawa ng gulo. Maayos nating iluwal ang mga bata. Pagkatapos ay makipagdiborsyo, kunin ang kalahati ng yaman. At pwede na tayong magretiro at mag-enjoy sa buhay. Bes, henyo ka talaga. Young mistress? Second young mistress? Wag na po kayong mag-away. Pareho po kayong nagdadalang tao. Hindi po makakabuti sa inyong kalagayan ang ma-stress. Isang kwintas lang, at nag-away na kayo, talaga namang wala kayong alam sa mundo. Sa kalagayan niyong yan, deserve niyo bang ikasal sa pamilyang Lin at maging young mistress? Kapag nalaman ni na Kuya Lin Shu at Kuya Lin Chen kung gaano kasama ang ugali niyo, at pinalayas na kayong dalawa, ay tiyak na pipili na lang ako sa dalawang master ng pamilyang Lin. Bes, tingnan mo. Ang gagwapo ng mga mukha nila, mas pogi pa sa mga idolo ko. Bakas na bakas ang abs nila sa loob ng puting polo nila. Sila ang mga legal na asawa natin na pwede nating makatabi ng libre. Hoy gising, wag kang tuliro. Nakalimutan mo na ba ang naging dulo natin sa libro? Mag-ingat na lang sa bata. Tapos mag-divorce tayo at kunin ang pera. Magpapakagutom kayo dahil lang sa isang kwintas? Itong supladong to ang asawa ko. Pinauwi nyo kami. Mula Amerika sa isang tawag lang. Dahil lang sa mga mumurahing diamante na to, At itong tusong to naman ng asawa ko. Gusto nyo bang magpaliwanag? Anong gagawin natin, Bes? Mukhang kampante ka. Siguradong may paraan ka. Mukha ba akong kampante? Wala na akong maisip na paraan. Bakit parang nakaka-pressure ang sitwasyong ito? Kuya Lin Shu, Kuya Lin Chen, ang kwintas na ito ay dinala ko rito bilang regalo para sa inyong mga young mistress, para i-congratulate ang inyong pagdadalang tao. Hindi ko akalaing mag-aaway kayong dalawang young mistress ng dahil dito. Hindi ko napag-isipan ng mabuti. Sana ay wag na kayong magalit. Talagang nagmamaang-maangan ka. Napakasamang babae mo. Alam mong kaming maghipag ay dalawang tao, pero isang kwintas lang ang ibibigay mo. Ano bang masamang binabalak mo? Ako, Gusto mo lang kaming pag-awayin para sa mayayamang pamilya ng Haicheng ay pagtawanan kaming lahat sa pamilyang Lin. hindi ba't silang dalawa ay hindi man lang makatapos ng tatlong pangungusap nang hindi nag-aaway? Bakit ang abnormal yata ng kilos nila ngayon? Binili ko po ito sa isang auction sa London. Ang ganitong uri ng diamante ay iisa lang sa buong mundo. Sa tingin ko po, kayong dalawang at lang ang karapat-dapat sa kwintas na ito. Ang iniisip ko po ay maghalinhinan kayong isuot ito. Hindi ko inakalang. Uy, pakinggan nyo ito, pakinggan nyo. Tama ba namang pakinggan ito? Ano, pati ba alahas sa bahay niyo ay de-share din? Hinahamak mo ba ang pamilyang Lin na para bang wala kaming pambili ng alahas? Kuya Lin Shu, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. May kailangan pa akong ayusing usaping pampamilya, bumalik ka na. Kuya Lin Chen, sa susunod ang mga ganitong basura, huwag mo nang dadalhin dito. Ang pamilyang Lin ay hindi tambakan ng basura. ako, Ihatid na ang bisita. Baba, Liu, tayo na po. Lumabas na rin kayo. Opo.
Luyuyu, nagbabala na ako sa iyo. Huwag kang manggugulo sa pamilyang Lin. Natatandaan mo pa ba? Bes, iligtas mo ako. Buntis ka na sa anak ko? May lakas ka pa ring makipag-away? Dahil ba talaga ito sa kwintas? O talagang gusto mong pahirapan ang sarili mo hanggang sa mawala ang bata? Hindi ko po gustong mawala ang bata. Hindi rin naman po kami nag-aaway. Tingin niyo ba ay maniniwala ako? Hoy, bitiwan mo nga siya. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Panganay na amo, ikalawang amo, ayon po sa inyong utos, ang mga tanyag na brand ay ipinadala na rito ang mga alahas mula sa pinakabagong koleksyon. Anak, tingnan mo ang bracelet na ito. Bagay na bagay talaga sa'yo. Bilhin iyan. Suotin mo itong singsing. Tiyak na napakaganda nito sa iyo. Bilhin iyan. Itong dalawang kulay. Ay sadyang napakaganda rin. Bilhin ang lahat. Salamat, boss. Ay, hindi pala. Salamat, asawa ko. Kakain na tayo. Ilang araw na kayong dalawa hindi kumakain ng maayos. Kaya ngayon, nagpalit talaga ako ng kusinero. Kahit man lang para sa magiging apo ko, kumain po kayo ng marami. Bes, mukhang masarap ito. Kumain ka pa. Kumain ka rin, sige na. Ang dalawang manugang ko, lagi silang nag-aaway noon. Kahit isang kusing ayaw kumain, pero bakit nag-iba yata sila ngayon? Pagbalik nilang dalawa, naging maganda na ang samahan nila. Parang dapat lang yata na itong dalawang lalaking ito ay nakatali lang dito sa bahay. Pupunta na ako sa opisina. Sasama ako sa iyo. Gabi na, bakit pa kayo pupunta sa opisina? Aalis ka? Oo. Anong iniisip mo? Isa lang naman siyang babae na gustong pumasok sa mayaman na pamilya at nilagyan pa ako ng gamot sa inumin. Lumalapit lang siya sa akin dahil ito ay paraan lang para pilitin akong manatili sa tabi niya. Huwag mong sayangin itong steak mo. Ako na ang kakain nito. Ang mukhang perang babaeng ito, sa wakas ay hindi na nakatiis na humingi sa akin ng pera para ibigay sa pamilya niya. Kung ganoon, yung foie gras mo, kukunin ko na ha. Kumain lang kayo ng marami po. Ang titigas ng ulo nyo. Kakabuntis pa lang ng mga asawa nyo. Imbis na samahan nyo sila, inuubos nyo ang oras nyo sa opisina. Ngayon, walang pwedeng umalis. Dito lang kayo matutulog. Pa, Alagaan niyo silang mabuti dahil kapag may nangyaring hindi maganda sa mga apo ko, humanda talaga kayo sa akin. masyado kang maraming kinakain. Hindi iyan maganda sa kalusugan mo. Tara na. Bumalik na tayo sa kwarto. Sa kwarto? Matutulog? Ayaw naming pumunta. Hindi pa kami inaantok. Tama. Oo. Kung matutulog man kami, si Yuyu ang kasama kong matulog. Kayong dalawa ang magkasamang matulog? Bakit? Kayong dalawa rin naman. Pwedeng magkasamang matulog. Tara na. Anong nangyayari sa kanya ngayon? Ang asawa mo. Tinangay na ang asawa ko.
Bakit ka tumitingin ng ganyan? O ano? Sasabayan ba kitang matulog? Layo sa akin. Napakahirap talaga nitong pagbubuntis. Mga anak, huwag niyo na masyadong pahirapan si Mami. Isinuka ko ang lahat ng kinain ko kaninang hapunan. Gutom na ako. Teka, ano kaya kung mag-order tayo ng delivery? Crawfish. Spicy noodles. Yung taro cheese milk tea ko, walang yelo, at ang paborito mong Punch Your Ex na lemon tea, half sugar, tanda ko lahat iyan. Ako na ang mag-order. May voucher ako rito. Yun, namimiss na kita. Yun, Magkita yun. tayo bukas sa dati nating tagpuan. Napaka-sweet naman ang tawag niya. Sino iyan? Hay nako. Siya ang lalaking nilalandi noon ni Song Xiaoyun si Wenlin. Kalaban siya ng pamilya Lin. Ginamit niya lang siya noon para nakawin ang mga sikreto sa negosyo ng pamilya Lin. Dinadaan niya sa mabubulaklak na salita hanggang sa tuluyan siyang napaikot nito. Pero noong makuha na ang mga impormasyon, binaliwala at itinapon na lang siya na parang basura. Mga sikreto sa negosyo ng pamilya Lin? Oo, Nakuha mo ba? nakuha ko. Nasaan na? Nasa loob ng drawer ko. Diyos ko. Ibalik mo na iyan agad. Bilis, alis na tayo. Hump, sabi ko na nga ba, hindi siya mapapakali. Kahit asawa ko lang siya dahil sa kasunduan, hahayaan ko sana kung sumusunod lang siya sa batas. Pero nangahas siyang galawin ang mga sikreto ng Lin Group. Kaya huwag niyo akong sisihin kung maging malupit ako. Kahit nadala niya ang anak mo dahil nakataya ang interes ng pamilya Lin, hindi ka nga dapat magpakita ng awa. Hump, nandito rin pala si sister-in-law? Yun, bilisan mo naman. Ano bang ginagawa mo? Tara na, bilis. May mali sa disenyo na ito? Kung hindi ito aayusin, magiging hindi maganda ang kalalabasan. Ay naku, hanggang ngayon ba naman? Daladala mo pa rin ang trabaho mo. Tara na, alis na tayo. Hindi na tayo aabot, mahuhuli na tayo. Sandali lang itong baguhin. Kaming mga designer, hindi namin kayang makakita ng ganitong pagkakamali. Bilisan mo na, tara na. Heto na po. Gabi na. Anong ginagawa niyo sa opisina ko? Pati na rin ikaw, anong ginagawa mo rito? Unting buntis? Ano kasi? Ito, ako. Hindi kasi ako makatulog. Kaya pumunta ako rito para maghanap ng libro. Opo, tama. Naghahanap kaming dalawa ng librong mababasa para sa baby. Ganoon ba? Song Xiaoyun. Siguraduhin mo lang na huwag mong... Sadyang iniwan ko ito rito, nandito pa ang mga dokumento ng kumpanya, hindi ito kinuha ni Song Xiaoyun. Bakit? Bakit ang sungit mo? Hindi ka pa naman nabubuntis, kaya hindi mo alam kung gaano ito kahirap. Magandang gabi po. Para kanino po ang delivery na ito? Lagot na. Magandang araw. Kanino po itong delivery? Huwag po kalimutang magbigay ng 5-star rating. Crawfish? Fried chicken? Buntis ka na pero ganyan pa rin ang kinakain mo?
Sino sa inyo ang nag-order nito? Wala kaming ini-order, walang nag-order niyan. Nag-order ka ba? Hindi ah. Baka sa kapitbahay yan at nagkamali lang ng dala dito. Tama. Ang buong paligid dito sa loob ng ilang kilometro ay puro mansyon ko, si Pamilyang Lin. Ha? Ha. Napakalaki naman pala ng bahay nyo. Sa susunod kailangan ko na sigurong gumamit ng GPS sa loob nito. Tara na, alis na tayo. Huminto kayo. Naaalala ko na noong una ay hindi naman kayo magkasundo. Bakit ngayon ay napaka-devil nyo na? Magkasama pa kayong pumunta sa study room para sa baby at nag-order pa kayo ng pagkain ng sabay? Pwede naman kasing matutunang makisama. Ayaw mo naman akong pansinin. Kung hindi ako sasama sa kanya, kanino ako sasama? Sa iyo ba? Tama. Pareho naman kaming buntis ng ate ko, ano namang masama kung magkasama kami? O kung gusto mo, sa iyo ako tatabi sa pagtulog? Ngayong araw na ito, bakit parang iba siya sa dati niyang ugali? Asa ka pa? Bumalik na kayo sa kwarto at matulog. Sige po, tara na. Teka, hindi tama ito, Big Brother. Hindi ba't nandito tayo para hulihin sila? Sabihan ng kusina na maghanda ng midnight snack at dalhin ito sa kanya. Big Brother, huwag mong sabihing may gusto ka na sa ate. Nag-iilusyon ka lang. Ang disenyo na noon pa man ay hindi ko magustuhan, ngayon ay biglang naayos na. Napakagwapo naman. Grabe ka naman kaibigan. May ganitong video ka pala na hindi mo share sa akin para sabay nating mapanood. Talagang kailangan ng mga babaeng manood ng ganitong video para lang magkaroon ng lakas na magtrabaho sa buhay. Isipin mo, araw-araw tayong nakaharap sa 2 taong laging nakasimangot, na parang lagi tayong nag-iingat baka tayo mapagalitan. Kailan kaya tayo yayaman at magiging malaya? Hay. Basta't huwag nating sisirain ang interes ni Pamilyang Lin at maipanganak natin ang mga bata ng maayos. Pagkatapos ay maghihiwalay tayo para makuha ang pera, maghahanap tayo ng tahimik na lugar kung saan tayong dalawa lang. Sige. Kaso, gutom na ako ngayon. Sino yan? Young Mistress, second Young Mistress. Ito po ang ipinahanda ng 2 batang amo sa kusina bilang midnight snack para sa inyong dalawa. Midnight snack, crayfish at fried chicken. Ito po ay espesyal na ipinautos ni Panganay na amo na ipagawa sa kusina dahil mas malinis ito kaysa sa mga binibili sa labas. Sa susunod po, kung ano man ang gusto ninyong kainin, sabihan lang po ang kusina, hindi na kailangang magpa-deliver. Hindi halata sa taong yun na lagi lang nakasimangot, pero mabait naman pala siya. Mars, hindi mo naman siguro siya minamahal na, di ba? Imposible. Hindi dapat magpadala sa emosyon, mas gusto ko pang magsaya gabi-gabi. Halika na, kain na tayo bago matulog. Mars, ang ganda ng damit mo. Bagay na bagay sa iyo. Package deal. Masyadong magarbo yung mga damit ng mga asawa ng mayayaman dati. Huwag mong kakalimutan na ako ay isang taga-disenyo, kaya mula ngayon ang estilo mo ay sa akin na nakasalalay. Siyempre naman. Tara na. Tara na. Saan tayo pupunta? 2 young madams. Araw po ngayon ng inyong check-up. 2 young masters. Maaga pa lang ay naghihintay na sa tapat ng pinto. Ah, Tara na. Maligayang pagdating po, panganay na amo, young mistress, ikalawang amo, at second young mistress. Iba talaga ang nangungunang mayamang pamilya sa Haicheng.
Simpleng check-up lang, pero napakagarbo ng pagtanggap. Mga madam, tuloy po kayo sa loob. Lu Yuyu, Song Jiaoyun, ang direktor ng ospital ng Linio, ay nabayaran ko na. Titingnan ko kung hanggang kailan tatagal ang palabas ninyong pagkakasundo. Sige po. Congratulations, dalawang young madams. May tibok na ang puso ng bata. Friend, may heartbeat na ang baby natin. Narinig ko? Narinig ko? Ako ang magiging ninang ng anak mo. Huwag kang malikot, baka mapano ang bata. Kapag nagpatuloy iyan, matatakot sila. Pero, parang hindi maganda ang sitwasyon. Anong sinabi mo? Dalawang young madams, parehong mababa ang inyong progesterone. Kailangang uminom ng progesterone supplements, kundi ay baka mawala ang bata. E di turo ka ng gamot. Bakit nakatunganga ka lang? Pero, ang ordinaryong progesterone po ay hindi sapat para gamutin ito. Para maisalba ang mga bata, kailangan ng ginawa ng Lin Group under medical company sa laboratorio sa Amerika na bagong gawang nanoprogesterone. Ngunit ang progesterone na ito ay napakabihira at iisa lang ang stock namin. Sa madaling salita, sa mga bata ng dalawang young madams, isa lang ang maaari nating maisalba. Sa sandaling makapasok ang isang babae sa mayamang pamilya, ang bata sa kanyang sinapupunan, ang kanyang tanging alas. Hindi magtatagal at kailangan ninyong maglaban hanggang sa dulo. Napakagandang palabas nito. Mag-isip ka agad ng paraan. Ang mga dinadala ng dalawang batang ginang, siguraduhin mong ligtas sila. Kung hindi, mag-impake ka na at umalis. Hey, bakit hindi pa sila nag-aaway? Kung iisipin sa pananaw ng isang empleyado, talagang nakakaubos ng pasensya. Bakit ka ba nanggagalaite? Hindi mo ba narinig ang sabi nila? Na isa na lang ang natitirang progesterone? Ako, Bakit mo pinahihirapan ang empleyadong ito? Dekano, Sis, lagi kang puyat sa pag-overtime. Hindi na mabuti ang lagay ng katawan mo. Dekano, ibigay mo yan sa kanya. ayoko, hindi pwede. Kapangangako ko lang na maging ninang ng anak mo, kaya dapat kang makinig sa akin. Hayaan mo na, ayos lang iyon. Ikaw muna ang gumamit nito. Tsaka, tanging malalakas lang ang karapat-dapat na maging anak ko. Ang mga babies ko ay magiging ayos lang. Ay, Ano? Bakit sila pa ang nagbibigayan? sandali. Makinig kayo sa... tumahimik ka. Makinig ka sa akin. Ibigay mo ito sa sis ko. Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba ang trabaho ko? Isang alipin sa laboratorio. Isang pagod na botika. Ay sis, muntik ko nang makalimutan. Nag-graduate ka pala sa Universidad ng Parmasya? Kaya mo palang gumawa ng sarili mong gamot. Tama ka, iyong ginawa ko para sa iyo na espesyal na sikretong pampapayat na gamot, pinapayat kanyo ng 10 libra. Dahil iyon sa sumakit ang tiyan ko, namayat ako dahil sa sakit sa tiyan, okay? Ang mahalaga ay pumayat ka. Director, pakiabot po sa akin ang progesterone. Pwedeng suriin ang formula para makagawa ako ng sarili ko. Young mistress, gagawa kayo ng sarili niyong gamot. Pero, hindi po ito tugma. Hindi po ito sang-ayon sa mga panuntunan. Hindi ba ospital ito ng pamilyang Lin? Lahat naman ng panuntunan ay gawa ng pamilya Lin. At saka, para naman ito sa sarili ko, wala akong reklamo anong mali doon. Oo nga, kapag nakagawa na si Yuyu, hindi ka na mapapagalitan. Kung ibibigay ko po sa inyo ang progesterone, tapos ay aksidente niyo itong matapon, o kaya ay magkamali sa paggawa, mawawalan ito ng bisa, at ang dinadala ni second young mistress, ay baka mawala pa. Ayos lang, tiwala ako sa kanya. Galingan mo, Yuyu. Ako at ang baby sa tiyan ko ay nagtitiwala sa iyo. Song Xiaoyun, kailan ka pa nagsimulang magtiwala ng ganyan sa iyong hipag? Siguro ay ilalabas ko na lang ito. Nagtatrabaho lang din naman ako. Hindi dapat dahil sa bebe. Liu, ay madamay pa ang kinabukasan ko. Kasi, Hindi ba't para nyo na ring binabaliwala ang kapakanan ng inyong anak? Bakit nandito na naman ang mapagpanggap na babaeng ito? Kuya Lin Shu, Kuya Lin Chen, medyo hindi po maganda ang pakiramdam ko ngayon, kaya pumunta ako sa ospital para magpa-check up. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo rito. Narinig ko po nang hindi sinasadya ang usapan ninyong dalawa. Hindi naman siguro. Kayo magagalit sa akin, di ba?
Kung masama ang pakiramdam mo, pumunta ka na agad sa doktor. Hindi yung kung saan-saan ka gumagala, baka lumala pa ang sakit mo. Ako, Direktor, sundin mo ang utos ng aking asawa, ibigay mo sa kanya ang progesterone para malaman natin kung kaya niya itong timplahin. Opo. ay hindi pwede. Base sa marami nating napanood sa mga maikling drama, Siguradong may kinalaman siya sa nangyayaring ito. Baby, Leo? Di ba sabi mo ay magpapatingin ka sa doktor? Nasaan ang registration slip mo? Ako, hinahanap ko lang. huwag mo nang hanapin dahil wala ka talagang maipapakita, di ba? Sa tingin ko, hindi ka rito pumunta para magpagamot, kundi para manggulo lang. Ako. Kuya Linshu, totoong may sakit po ako. Kaya lang, hindi ko po. Mahanap ang registration slip ko. Walang problema. Pakicheck ang mga registration record niya. Opo. Sige na, wag na nating aksayahin ang oras sa kanya. Direktor, dalhin mo rito ang progesterone at ipakita sa asawa ko. Opo. Heto na po. Ang garbo naman ito. Hemp, huwag mong sabihin na hindi mo pala kayang gawin yan? Nanolutein. Totoong ito ay mula sa lokal na merkado, isang bagong gamot na hindi ko pa nakikita. Pero ang formula nito ay binubuo ng mga karaniwang sangkap na makikita sa merkado. Dapat ay maaari itong i-produce ng maramihan. Paanong naging isa lang ito? Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw na walang alam at babaeng nakuha lang ang posisyon sa masamang paraan. Anong alam mo sa paggawa ng gamot? Ay, ikaw ako. Liu Fangfei, kung maglalakas loob ka pa uling bastos sa aking asawa, ay tuluyan na kitang palalayasin sa lungsod ng Hai. Sigurado ka bang kaya mong tukuyin yan? Siyempre naman. Kahit na wala akong kakayahan na mag-imbento ng bagong gamot, pero noong nag-ieksperimento pa ako sa laboratorio, halos makalbo na ako sa ginagawa ko. At saka, sa simpleng formula na ito, basta ibigay mo sa akin ang mga sangkap, madali ko itong magagawa ng kopya. Heto po ang formula at mga kagamitan. Sige, ihanda nyo na. Kuya Linshu, hahayaan mo ba talaga siyang gumawa ng gamot? Paano kung masira lang niya ang reputasyon ng Lin Group? Ang usapin ng pamilya Lin ay wala kang pakialam. Ako, Maaasahan pala ang lalaki mo. Big Brother, bakit parang sa paningin ko ay mas bagay pa ang dalawang yan? Tumahimik ka. Panganay na amo, nandito na po lahat ang mga kagamitan at sangkap. Magsimula ka na. Hi. Tapos na. Tingnan nyo. Magkatulad na magkatulad. Bes, napakahusay mo talaga. Anong itinatawa-tawa mo? Natawa lang ako kasi. Yumakap ang asawa ko sa asawa mo. Kaya, gusto mo bang yakapin din kita? Kadiri ka. Huwag kang malikot, baka mapano ang bata. Sige po. Ikaw ang pharmaceutical director, halika rito at suriin ito. Panganay na amo, ang gamot na ginawa ni Young Mistress ay katulad ng mga gamot na galing sa laboratorio sa Amerika. Napakahusay mo talaga. Kung ganoon, ang ating mga anak ay maliligtas na. Maha. Pero may tanong lang ako. Kung pati ako ay kayang gumawa ng ganitong gamot,
Bakit isa lang ang mayroon ng ospital nyo? Tingnan mo si sister-in-law. Kinakausap ka. Bingi ka ba? Ikalawang amo. Sasabihin ko na po ang totoo. Ang progesterone na ito, mula sa laboratorio sa Amerika, ay isang piraso lang na dumating. At gaya nga ng sabi ni Young Mistress, napakasimple lang pala ng sangkap ng gamot na ito, kaya pwedeng gawin dito sa bansa. Hindi na kailangang mag-import pa mula Amerika. Bakit hindi mo sinabi agad? Si B, Liu po ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ako, Binigyan niya po ako ng 10 milyong dolyar para sabihin iyon. Sabi niya, basta't itinago namin ang formula ng nanoprogesterone, kikita kami ng malaki sa black market. Nabulag lang po ako dahil sa pera. wala kang hiyang manira ng tao. Hindi ako nagsisinungaling. At wala namang problema. Sa mga bata ng dalawang Young Mistress, pinag-utos lang lahat iyon ni Beblio sa akin para linlangin kayo. Sabi niya wala namang magsisiyasat dahil gusto niya lang na ang dalawang Young Mistress ay mag-away para sa nag-iisang gamot na ito hanggang sa magsakitan kayo. Panganay na amo, kung hindi po kayo naniniwala, pumunta kayo, pwede niyo pong paimbestigahan. Kuya Linshu, ako. Sabay tayong lumaki? Nagtiwala ka sa akin, di ba? Panganay? Na amo? Walang nakitang record ng appointment si BPF Leo dito sa ospital. Kuya Linshu, ako. Liu Fangfei. Akala mo ba kaming mga miyembro ng pamilya Lin ay puro hangal? Dahil ang hilig ni Beb, Liu, na pumunta sa ospital, dapat ay magkaroon siya ng karamdaman na mangangailangan ng isang taong gamutan. Parusahan natin siya ng husto hanggang mawala ang lakas niya. Ano sa tingin mo? Sinasabing aabutin ng 100 araw ang paggaling, ngunit hindi pa iyon sapat. Kung gayon, dapat ay muling parusahan siya. At kapag bumubuti na, muli siyang pagbayarin. Siguraduhin na mananatili siya sa ospital ng Lin ng 1 buong taon. Kuya Linchen, mali po ako. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Mga tauhan, Kuya Linchen, hindi na po mauulit. Maawa po kayo at patawarin niyo ako. Kuya Linchen, Kuya Linshu. At ikaw naman, wala kang karapatang manatili sa mundo ng medisina. Lumayas ka na sa lungsod ng Hai mula ngayon at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Alis. Opo, masusunod po. Gamit ang formula ni Young Mistress, simulan ang maramihang produksyon ng progesterone at ibenta ang mga ito sa presyong puhunan lamang para sa mga nagdadalang taong nangangailangan nito. Masusunod po, panganay na amo. Alis na tayo. Sabay na tayong lumabas. Sige. Maging abala ka lang, pupunta lang ako sa mall. Ipagpatuloy mo ang trabaho, kakain lang ako sa labas. Ano ba? Bitawan mo ako. Ihahatid na kita. Yun, tara na. Sige. ikaw, sumunod ka sa akin. Bakit mo ako dinala rito sa kumpanya? Gusto ko nang umuwi para kumain? Gutom na ako. Anong ginagawa mo? Buntis ako. Huwag mo akong hawakan ng ganyan. Pumunta ka sa opisina ko kagabi. Ano ba talaga ang ginawa mo doon? Siya. Posible kayang alam niyang binunyag ko ang sikreto ng kumpanya? Pero naibalik ko naman ang lahat sa dati. Wala siyang ebidensya kaya wala akong dapat ikatakot. Nagbabasa. Anlang, ako ng mga libro para sa baby ko? Ano pa ba sa tingin mo ang gagawin ko? Ayaw mong umamin, ha? Matigas talaga ang ulo mo. Ikaw ba ang nag-ayos nito? Yung blueprint pala iyon? Kinabahan naman ako. Oo, ako nga iyon. Bilang isang designer, hindi ko matiis na makakita ng ganoong simpleng pagkakamali. Madali lang naman iyon para sa akin. Walang anuman. Ikaw nga talaga.
Itong mga ito. Tingnan mo rin po ang lahat ng ito. Ano po ang tingin nyo rito? Pangit hindi maayos. Naiintindihan mo ako. Ano? Sa loob ng 3 buwan ng proyektong ito, mahigit 100 designers na ang pinalitan ko at wala pa akong nagustuhan sa gawa nila. Pero noong makita ko ang binago mo sa design ko, doon ko lang na-realize na ganito pala ang hinahanap kong estilo ng disenyo. Ang mga ito, tulungan mo akong ayusin lahat. Hoy, pinapakinggan mo ba ang sinasabi mo? Napakaswerte ko na bilang isang mayamang asawa. Tapos gagawa pa ako ng disenyo para sa'yo. Hindi naman yata tama iyon, di ba? Kahit anong kondisyon, tatanggapin ko. Talaga? Maha? Kung ganoon, ito ang gusto kong halaga? 10,000 dolyar para sa bawat design. Ha? Ganoon lang kaliit ang gusto niyang pera para pumayag siyang magtrabaho sa akin? Hindi kaya hindi pa rin siya sumusuko sa pagtulong kay Wenlin na magnakaw ng mga sikreto ng kumpanya. Ang pagtatrabaho sa akin ay isa lamang dahilan para mapalapit sa akin. Ayaw mo ba? Sige. Aalis na ako. Deal? Magsimula na tayo ngayon din. Ikaw ang nagsabing kahit anong kondisyon ay tatanggapin mo. Ngayon naman ay ang sungit mo. May split personality ka ba? Kung hindi lang para kumita ng pera at para makasama si Yuyu habang buhay, hindi talaga ako magtatrabaho para sa iyo. Si Lin Chen ay napakahigpit sa bawat detalye. Mamaya pagkatapos kong gawin ang design, hindi niya kaya sinasadyang humanap ng butas para hindi ako bayaran? Ituon mo ang isip mo sa paggawa ng design. Babantayan kita ng maigi. Opo, alam ko na. Ngayon ko lang siya nakitang magtrabaho. Napakaseryoso niya at napakatutok sa ginagawa. Hindi ko akalain na kapag nagtatrabaho siya, napakaganda niya, talagang nagniningning siya. Hi, nakakapagod naman. Mabuti na lang at hindi sayang ang pagod ko. Kumita ako ng 200,000 dolyar ngayong hapon. Makakakain na kami ni Yuyu ng masasarap na pagkain. Bess. Saan ka pumunta kaninang hapon? Tumatawag ako pero hindi mo sinasagot. Naging busy lang ako. Oo nga pala, may magandang balita ako sa iyo. May maganda rin akong balita para sa iyo. Ikaw muna, mauna ka nang magsalita. Binigyan ako ni Linshu ng 5 milyong dolyar at bibigyan kita ng 250,000. Panglibang mo ito sa mga lalaking modelo. 5 milyong dolyar? Wala ba siyang ginawang masama sa'yo? Ay wala naman, wala talaga. Makinig ka, ganito ang nangyari. Isinuaman niya ako kahapon sa bahay nila para magtanghalian. Tapos anong nangyari? Bakit parang sobrang tindi ng pagsusuka mo? Wala lang ito. Tuwing nakakaamoy kasi ako ng pagkain, bigla na lang akong... Ilayas nyo ang lahat ng ito dito. Palitan ang lahat ng kusinero. Opo, sir. Sandali. Huwag niyong ilabas, kailangan ko pa rin kumain pagkatapos sumuka. Kung hindi ako kakain, mawawalan ng nutrisyon ang bata. Saka isa pa, nag-research na ako tungkol dito. Normal na reaksyon lang ito kapag buntis. Huwag mo na po silang pahirapan, nagtatrabaho lang din sila. Dati ayaw mo sa bata dahil pabigat lang daw ito, pero ngayon, para sa bata, tinitiis mo ang ganitong hirap. Ano na ba talagang nangyayari sa kaniya? Panganay na amo, naghihintay na po si Master sa kumpanya para sa meeting nyo. Sige na, pumasok ka na. Importante ang kumita ng pera.
Ayos lang ako. Masasanay rin ako sa pagsusuka na ito. Ha? Noon, hindi ba't gusto niya pa nga akong itali na lang sa loob ng bahay? Pasensya na kung hindi kita laging masasamahan at hindi ko maiibsan ang hirap mo. Heto ang allowance mo para sa isang linggo. Sana mapasaya ka nito. Bigla yatang bumalik ang lakas ng buong katawan ko. Kaya ko pang manganak ng 10. Ibig mong sabihin? Binigyan ka ni Linshu ng $5 milyong dahil lang sa pagsusuka mo sa pagbubuntis? Oo, iyon nga ang nangyari. Bes, ano naman ang magandang balita mo? Bilis, sabihin mo na. Nanatili ako sa opisina ni Linchen sa buong hapon at gumawa ng 20 drawing para sa kanya. $10,000 bawat isang drawing. Muntik nang maubos ang utak ko sa pagdrawing, tapos $200,000 lang pala. Ano? Huwag mong sasabihin kilala mo ako paglabas mo, ha? Hirap na hirap tayong makapasok bilang manugang sa mayamang pamilya, tapos magtatrabaho ka lang sa labas. Tingnan mo nga iyang cellphone mo, sa mga palabas na short drama, may manugang bang katulad mo? Ay nako, akala ko kasi malaki na ang $10,000 bawat litrato. Hay, hindi ba napag-usapan na natin ito? Pagkapanganak natin sa bata, hihiwalayan natin sila at aalis na tayo. Sa bagal ng paraan mo ng pagkita ng pera, kailan pa ba tayo makakapag-relax at mag-enjoy sa buhay? Teka pala, hindi ba nakabasa ka na ng mga nobela? Mayroon bang kahinaan si Linchen? Kahinaan? Oo. Kunwari na lang ha, mayroong mga kulang sa pagmamahal, tapos payungan lang sila ng bida, mai-in-love na agad siya. O kaya naman mayroong mga gusto lang masaktan, sampalin lang ng babae, iisipin na niya, wow, ang kakaiba niya. Tapos gagastos siya ng pera para doon. Itong mga mayayamang binatang ito, hindi ba lahat sila may saltik na ganyan? Ha? Mag-isip muna ako. Naalala ko na. Kulang nga siya sa pagmamahal. Dahil masyadong mahusay ang kuya niyang si Linshu, lumaki siyang nasa anino lang nito, kaya uhaw siya sa tanging pag-aaruga para lang sa kanya. Pero, hindi ko naman maibibigay iyon sa kanya. Ano namang mahirap doon? Dapat lang ay maging mabait ka sa kanya. Halimbawa na lang, malamig ang panahon ngayon, igawa mo siya ng bandana o scarf, tapos sabihin mo, para sa iyo lang ito. Isipin mo ha, ang isang rolyo ng lana ay $5 lang, tapos kapag natouch siya, bibigyan kanya ng $5 milyong. Hindi lang ito maliit na puhunan, siguradong ito ay magbibigay ng sobrang daming kita. Sige. Subukan ko? Ay nako. Paano ba gumawa ng scarf? Sa format disenyo, wala talaga akong maisip. Tony? Alam ko na. Tony? Pahiram mo na ng scarf mo. Nagawa na agad ang pagkakahabi? Napakagaling niyo po. Hay nako, habang tinitingnan ko kayong dalawa na masayang nagtatawanan, daig pa nito ang manalo ng pera sa paglalaro ng mahjong. Siguradong nakakapagod ang pagbubuntis mo. Kaya ganito, bukas po, isasama kayo ni Mama doon sa bagong bukas na mall para mag-shopping. Bilhin nyo lahat ng gusto nyo. Ako ang magbabayad. Mama, mahal po namin kayo. Mahal po namin kayo. Dahil sa napakabait nyong mga manugang, hindi ko maintindihan kung bakit yung dalawang anak ko ay ayaw umuwi sa bahay. Kawawa naman ang aking dalawang mahal na manugang, gayong tanging nakatuon lamang sila sa dalawang pasaway na lalaking iyon. Paano ko ba sila mapipilit na samahan palagi ang mga asawa nila? Tingnan mo kung gaano sila kabagay. Ang isa ay tila seryosong na matapang na lalaki, at ang isa naman ay misteryoso at tahimik na tila tapat na aso. Ang ganda nilang tingnan.
Ma, anong nangyayari sa inyo? Huwag mo akong tawaging nanay. May nagawa ka na naman bang ikagagalit ni nanay? Wala naman po. Nay, wag na po kayong magalit kay Chen. At pati na rin ikaw? Kayong dalawa na magkasama buong araw? Ano ba ang ginagawa ninyo? Ako. Magkasama kami ni Kuya na nagtatrabaho. Ano ba ang mali doon? Basta hindi kayo pwedeng laging magkasama, lalo na kapag umuwi na sa bahay, bawal ang magkasama. Naintindihan nyo ba? Hindi po, Nay. Kasi ako. Ah, nga pala, yung kasama kong nagmamajong, yung si Ginang Lee, binigyan ako ng set ng mga video. Sabi niya, kapag magkasamang ginagawa ng mag-asawa, mas maganda ang epekto. Kaya ganito, mamayang gabi, pagkapasok sa loob ng kwarto, sundin nyo ang mga ginagawa sa video at huwag kayong maging tamad. Mga video na ginagawa ng mag-asawa? Maayos pa talaga ang mga video na yan? Nay, grabe naman po kayo. May edad na po kayo. Pero nagbabahagi pa kayo ng ganyang klase ng gamit. Alam ba ito ni tatay? Ano bang pinagsasabi mo, batang makulit ka? Ang ibig kong sabihin ay ang video para sa pagbubuntis. Tingnan nyo namang dalawa. Dahil sa pagsusuka dulot ng pagbubuntis, tingnan nyo kung paano yung dalawa kong mahal na manugang ay nahihirapan ng husto. Sinasabi ko sa inyong dalawa, ang pagiging ama ay hindi lang tungkol sa ilang minutong sandali. Ay, Nay. Yung tungkol doon. Hindi naman iyon ganoon kaigsi. Bata ka talaga. Nay, naiintindihan ko na po. Simula mamayang gabi, matutulog na kami sa kani-kaniyang mga silid. Siguradong aalagaan namin sila. Sige, Sige po. Tama. Lagot na tayo, Bes. Magkakahiwalay na tayo. Bessie, hindi kita masasamahan ngayong gabi. Ibibigay ko na lang sa'yo ang bebe ko. Dapat mapanaginipan mo ako mamaya. Bessie, ganun din ako. Itong bracelet na ginawa ko mismo, tumawag ka lang kapag may nangyari, at agad kitang pupuntahan para iligtas. Huwag kang iinom ng tubig bago matulog, baka magmanas ka. Mag-ingat ka kapag bumabangon ka sa gabi, baka madulas ka. Bessie? 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 Bessie, mamimiss kita? Bessie, huwag mo akong hayaang umalis. Parang hindi siya masaya ah. Iniisip niya siguro na may sinabi ako kay Bianan, kaya siya pinipilit ni Bianan na tabihan ako sa pagtulog. Nako, kapag nagalit siya at itinigil niya ang baon ko, anong gagawin ko? Ako, alam kong ayaw mong tabihan ako sa pagtulog. Sa sofa na lang ako, hindi kita pipilitin. Pasensya na. Os lang, okay lang. Natural na tugon lang iyon ng katawan ng isang lalaki. Nakakahiya ka, bibig, tumigil ka na. Ang ibig kong sabihin, hindi ko sinasadyang madaganan ka. Ano bang tumatakbo diyan sa maliit mong utak? Siya, sinasadya niya ba ito? Maghubad ka. Buntis ako, kaya hindi mo pwedeng gawin ang iniisip mo. Hoy, hayop ka ba? Ang unang hakbang sa video para sa pagbubuntis, kailangang hawakan ng magiging tatay ang tiyan ng magiging nanay para magkaroon ng ugnayan sa bata. Hindi ko alam. Ang akala ko kasi, Sapat na akong nakakita nito. Humiga ka ng maayos. Sabihin mo kung hindi ka komportable, dadaan-dahan ko lang. ang gwapo niya, kalmado ang ugali, at mayaman pa. Naiintindihan ko na kung bakit ang orihinal na may-ari ng katawang ito ay binigyan siya ng gamot noon. Naku, ano ba itong iniisip mo? Isa kang kriminal? Paamuhin mo ang nagpopondo sa iyo. At kumuha ng maraming pera bago tumakas, iyon ang mas mahalaga. Tabi, magsusuka ako. Lagot na. Ang mahal ng carpet na ito, hindi kaya pagbayarin nila ako?
Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang. Ako. Siya. Diyos ko, nasuka ako sa kamay niya. Sobrang nakakahiya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kapag nalaman ito ni Yunyun, tatawanan niya talaga ako ng husto. Gabi na, kailangan na nating matulog. Panahon na para matulog. Ang aking abebe. Hayaan na lang. Dahil sa buntis ka at nahihirapan, sige, ganito muna tayo. Gaya ng inaasahan, isa nga siyang masamang mayamang mapagsamantala. Nasa kama na ako, pero pinagtatrabaho pa rin ako. Tayo na at. Alam mo ba kung anong oras na? Alas 12 na. Maaga pa naman. Hindi ka pa naman tulog, di ba? Sakto. At tayo ay. Ano naman kung hindi pa ako tulog? Dahil bagising pa ako ay wala na akong karapatan sa sariling buhay? Babae ka. Ano bang problema mo? Kung hindi lang para sa kalusugan mo, hindi ko gagawin. Gagawan mo pa ako ng kwento? Ang pagkatrabaho sa kama ay para sa kalusugan ko? Pakinggan mo nga ang sarili mo, makatarungan ba iyan? Sandali lang. Sinong nagsabing magtatrabaho ka? Kung ganoon, bakit ka may dalang laptop? Para sa prenatal education. Oh? Para sa prenatal video ba yan? Sige, naintindihan ko. Unang hakbang, ayusin ang damit ng nanay para makita ang tiyan. Ikaw ba ang mag-aayos? O, ako na ang gagawa nito para sa iyo. Bes, ano ba ang ginagawa mo ngayon? Miss na kita. Siya nga pala, may $5 milyong na ang best friend ko? Hindi ako pwedeng maging pabigat sa kanya. Ikaw? Ako? Ang bagal mo, ako na ang gagawa. Tigil! Ano ito? Isang scarf. Bahala ka kung gusto mo o hindi. Maliligo muna ako? Magpalit ka na at saka mo muna ako hintayin. Ayoko nga. Hindi pa siya nagbabayad? Bakit hindi pa siya nagbibigay ng pera? Ipinaggansilyo rin ba niya si Wenlin? Ng scarf? Bakit ka lalabas? Ako. Nasusuka ako. Ako. Huwag. Huwag kang susuka.
Yari ka na sa akin. Sinasabihan kita, kapag sinubukan mo pang sumuka sa akin, doon ka na matulog sa banyo. Dahil ba kanino kaya ako naging ganito? Sinasabihan din kita, mamaya pagtulog, umayos ka? Kapag sinubukan mong agawin ang kumot ko, tapos ka na. Baliw na babae. Anong sabi mo? Sabi ko tatandaan ko. Hoy, iyong kumot. Iyong kamay mo. Sige na nga, hayaan na muna kita. Ang sarap ba sa haplos? Ang sarap. Dagdagan mo pa ang oras. Dagdagan ang oras? Song Zhao Yun, parang sanay na sanay ka na ha? Ilang beses na ba? Oo, mayroon kasi akong kaibigan na. Nilalamig ka ba? Hindi po. Bumaba ka na at kumain. Paano ako napunta sa mga yakap niya? Ako nga ba talaga? Ang unang gumalaw? Bes, bagay ito para humaba ang tingin sa mga binti mo. Bes, bagay ito sa kulay ng balat mo, subukan mo ito. Lahat ng nahawakan ng manugang ko, ipadala lahat sa bahay. Opo. Hala, hindi ba si Ginang Lin ito? Kasama ang dalawa mong gastador na mga manugang? Kumusta po, tiya? Ginang Lin, napakaraming pagkakataon naman. Yu Zhao Yun, tingnan natin doon sa kabilang tindahan. Sige po. Hoy, Ginang Lin, parang hindi maganda ang timpla ng loob mo. Bakit? Itong dalawa mong gastador na manugang, pinagalit ka na naman ba? Sino siya? Kasama ba siya sa nobela? Tingnan mo ang kaniyang pormang biglang yaman. Malamang kalaro siya ni Masa Mahjong, si Madam Luo. Dati ay gusto niyang ipakasal ang anak niya sa pamilyang Lin. Pero hindi nagustuhan ni Pa at ni Ma ang estilo ng kanilang pamilya na parang biglang yaman. Kaya nagtanim siya ng galit at pilit na ginagantihan si Ma. Paano naman ang paghihiganti niya? Kapag nagmamahjong, sinasadya niyang pigilan si Ma na manalo. Hindi kailanman nakapanalo si Ma sa kalaro niya. Makinig ka, Ginang Lin. Huwag ka nang magpanggap. Kumalat na ang usap-usapan sa lupo ng matataas na lipunan, hindi magkasundo ang dalawang manugang mo, kayo na ang pinakakatawa-tawa sa Haicheng. Hahaha. Tara na. Sandali, Ma. Kung kaya niyo pong magtiis, ako po ay hindi. Hindi ito pang publikong banyo para kung ano-ano na lang ang magsasabuhay dyan. Sinong nagsabing hindi kami magkasundo? Napakaganda po ng relasyon namin. Naiinggit ka lang dahil hindi makapasok sa pamilyang Lin ang anak mo, kaya kami ang pinupunterya mo. Tama po. Ikaw, Ma, ganiyan ba talaga kayo makipag-usap sa mga nakatatanda? Magsorry po kayo sa biyenan ko. Magsorry po kayo. Bakit naman ako hihingi ng tawad sa kaniya? Sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo hihingi ng tawad sa akin, sisiguruhin ko na sa habang buhay niyo ay hinding-hindi na muling makakapanalo sa mahajong ang biyenan niyo. Tawag mo ba rito ay pananakot? Sino namang kinatakot mo? Akala mo ba talaga ay isa kang mahusay na sugarol? Nakakatawa ka. Bakit napakasama ng ugali nyo? Ibinabalik ko sa inyo iyan. Ibinabalik? Walang silbi kahit ibalik mo pa.
Mahigit 30 taon na akong naglalaro ng mahjong. Sa isang tingin ko pa lang sa mga baraha, alam ko na agad kung anong panalo ng iba. Basta nandito ako, habang buhay mo nang huwag asahan ang manalo ng pera. Ikaw. Napakalakas ng loob mo? Dare mo bang lumaban sa akin ng isang round? Nakapaglaro ka na ba ng mahjong? Kaming dalawa ang lalaban sa iyo. Silang dalawa ang lalaban sa akin? Ganito ba talaga? Ang pakiramdam ng may nagtatanggol sa iyo? Nabubuwang ka na ba? Hindi ako marunong magmahjong. Hindi ba't naglaro ka na sa QQ Mahjong? Nanalo ka pa nga ng ilang daang milyong Juan Lebins. Nakalimutan mo na ba? Bilang ba iyon? Mahjong pa rin ang tawag doon. Napakabuti po ni Mama sa atin. Kung papanoorin lang natin siyang apihin, anong klaseng babae tayo? Lalabanan ka namin. Sige, maglaro tayo ng Sichuan Mahjong. Kayong dalawa, laban sa akin at sa aking anak. Kapag natalo kami, kahit ano sa buong mall na ito, pumili lang kayo ng kahit ano. Pero kapag kayo ang natalo, ang 10% ng share ng Lin Group ay mapupunta sa aming pamilyang Luo. Ano? Lalaban ba kayo? 10% ng mga share sa Lin Group. Gaano kaya karaming happy beans ang kapalit niyan? Kinakabahan tuloy ako. Maglaro na tayo? Huwag kang matakot. Paborito kong manugang. Sagot ni Mami kung matatalo man tayo. Talagang pabor sa akin ang tadhana. Ngayong araw ay tuturuan ko ng leksyon ang dalawa ninyong bobo na manugang ng pamilyang Lin para tuluyang mapahiya ang pamilyang Lin. Anggang? 4 of circles. Pong. 7 of bamboo. Gang! 3 1. Pong. 8 bamboo. Gang! Doble gang! Ano? Zimo? Panalo sa sariling bunot. Napakagaling mo, Bes. Bes, ang Sichuan Mahjong ay laban hanggang sa dulo. 3 pa ang natitira. Galingan natin. Itong 1. Hehe, gang. Hehe, gang. Ay, parang nanalo ako sa mahjong. Anak, ang galing mo naman. Sinasabi ko na nga ba na ang dami kong laro ay hindi lang para sa wala. Kaya kong manalo kahit sa hell mode ng computer. Hindi pa ba ako mananalo sa'yo? Naku, talo na. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa biyanan ko. At isa pa, ang lahat ng damit sa mall na ito, pwede kaming mamili. Ikaw. Ma, anong gagawin natin? Luluhod na kung luluhod, mawala na ang dangal, pero nanghihinayang talaga ako sa pera ko. Mama, Pasensya na po. Kais, hayaan mo na. Tumayo ka na riyan? Mapagpatawad naman ako? Tara anak, mamili na tayo ng damit. Tayo na po, ma. Ito, pati yung 2 yon. Ito ring gown na ito, pati na itong sapatos, at ang sombrerong ito. salamat naman. Ang mga kinuha nilang damit kapag pinagsama-sama ay hindi lalampas sa 10 piraso. Naku, pera pa rin yon. Yung mga tinuro namin kanina, huwag mong isasama. Lahat ng matitira ay kukunin namin. Ano? Tiwa, iswipe mo na ang card. Diyos ko, Akin na nga yan. Bessie, iyong suot mong pang itaas kanina ay napakaganda. Sa susunod, magpalit tayo ng isusuot. Ginang Luo, salamat po sa pagbisita. patingin nga kung magkano ang ginastos nila. Hoy? Ay, naku naman. Teka,
Hindi ito tama. Bakit ang account na ito ay sa bangko ng Lin? Dahil ang mall na ito ay pagmamay-ari ng pamilya namin? Ikaw. Bakit hindi mo agad sinabi iyan? Hindi mo naman ako tinanong? Mga manugang ko, tara na. Huwag kayong masyadong magsaya. Akala nyo ba dahil nakapasok kayo sa Lin Group ay ligtas na ang lahat? Matagal ko nang nalaman ang totoo. Ang dalawang mga batang Panginoon ng pamilyang Lin ay hindi naman talaga kayo gusto. At ngayong mga buntis kayo ay talagang wala kayong magagawa para pagsilbihan sila. Sino ang nakakaalam kung sa labas ay may inaalaga ang 7 o 8 ibang babae ang mga iyon? Kayong dalawa, maghanda na kayong mawalan ng lahat at mapalayas. Siya naman ang unang nanggulo sa atin. Masyado nang matindi ang usapan dito. Kung tatahimik lang tayo, ay mawawala na tayo ng galang. Bakit mo ako tinititigan? Wala naman akong sinabing mali. Manang, kahit pasabihin mong prangka ka, hindi naman kailangang dumi ang lumabas sa bibig mo. Totoo, masyadong madaldal. Para kang gumamit ng pampadumi. Bumubuga ka agad pagbuka ng bibig. Noong nag-evolve ang mga tao, nagtatago ka ba? Hindi kami basurahan. Kaya ang pagiging bastos mo, huwag mong ibato sa amin. Kayo. May gana kayong pagsabihan ako ng ganyan ah. Wala na ba kayong respeto? Huwag lang pagsasalita sa iyo. Kung hindi mo pa rin naintindihan, pwede ko pa itong ipaukit sa lapida mo. Kung tungkol sa respeto ang usapan, sana ay mapuno ang bahay mo ng mga apo. Kahit nagaling pa sila sa tulong ng ibang tao. Tama na yan, tama na. Umalis na tayo. Madam Luo, magmadyong tayo pag may oras ka. Kayo. Aray ko. Ma, okay ka lang ba? Mama. Ano? Si Madam Luo ay nasa bagong bukas na mall ng pamilyang Lin at hinimatay dahil sa pananalita ng 2 batang madam? Anong nangyari? Dahil po natalo sa Mahjong, si Madam Luo laban sa 2 batang madam. Tapos hindi alam kung paano nagsimula, nag-away po sila at pinagsalitaan ni Madam Luo ang 2 batang madam. Sinabi niya. Magsalita ka. Sabi niya, ang 2 young master ay hindi naman daw talaga mahal ang kanilang mga asawa at darating ang oras na sila ay palalayasin din sa bahay. At sabi pa na ang 2 young master ay may itinatagong 7 o 8 ibang babae sa labas. Nakukuha mo pang tumawa. Hindi ba't si Ginoong Luo ay may itinatago ngang ilang babae sa labas? Nagkataon namang may sakit si Madam Luo, kaya hayaan mong ang mga babaeng iyon ang bumisita sa kanya. Kapag bumisita sila, siguraduhin mong sasabihin nila kay Madam Luo na hangad nilang maging masaya siya at maging malakas ang kanyang katawan. Masusunod po. Kuya? Bakit parang mas mautak ka pa kaysa sa akin ngayon? Naka-aircon na nga pero naka-scarf ka pa? Hindi ka ba naiinitan? Sinasabi mo itong isang ito. Nilara ito ni Song Jiao Yun para sa akin. Hi, sa taong kasing lamig mo, hindi ko na kailangan pang magpaliwanag. Hindi mo ba napapansin na ang disenyo ng scarf mo ay kapareho ng damit ni Tony, parang hawig sila? Ako. Hindi mo lang naiintindihan ang fashion. Hindi pa kami tapos ni pamilyang Lin at ng 2 babaeng iyon, naiinis talaga ako. Sobrang nakakainis. Sino ba kayo? Ate, kami ang mga kalaguyo ni Ginoong Luo. Hangad namin ang iyong mabilis na paggaling. Ako ang pangatlo. Ako naman ang pang-4. Ako ang panlima. Hi. Ako ang pampito. Kayong mga masasamang babae, tumahimik kayong lahat. Magsalita kayo. Nasaan si Lao Luo? Kailangan kong tapusin ang gulo namin. Mabuti naman, at dumating ka sa tamang oras. Magsalita ka? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Mama. Nagawa mo akong saktan. Ikaw. Ikaw na hangal na babae. Ano ba ang ginawa mo kay Binibining Lin?
Nagpadala ng tao si Ginoong Lin para sabihin sa akin, nakakanselahin na ang lahat ng pakikipagtulungan ko at pinagsama rin niya ako, pati ang lahat ng mga babae ko, upang bisitahin ka dito sa ospital. Kung hindi, palalayasin niya ako sa lungsod ng Haishi. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo, wag na wag mong kakalabanin si Pamilyang Lin. Wag na wag mong kakalabanin si Pamilyang Lin. Pero ano ang ginawa mo? Pinutol mo ang lahat ng paraan ko para mabuhay. Ikaw, Papa, makikipagdiborsyo na ako sa iyo. Alis. Diborsyo? Ikaw? Diborsyo? Mama. Luyuyu, Song Jiaoyun. Pagbabayarin ko kayong lahat. Tingnan mo ito. Maganda ang isang ito. Bakit parang hindi ka mapakali? Akala ko maling pinto ang napasukan ko. Big brother, isipin mo, araw-araw tayong nasa labas para magtrabaho, habang silang dalawa naman ay namimili, kumakain, at naglalaro lang. Hindi ba parang hindi naman ito patas? Nagawa nilang tulungan si Mama na manalo sa mahjong? Ikaw ba, kaya mo? Tigilan mo na iyan, halika na. Bumalik ka na sa kwarto at matulog. Nakaharang ka sa ilaw ko. Anong oras na? Bakit hindi pa kayo natutulog? Ligpitin mo na ang mga damit? Bilisan mo. Ikaw ang magligpit. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi sa labas. Wala akong ibang babae. Dahil pinakasalan kita, pananagutan kita. Sige, maliligo lang ako. Huwag kang malikot. Ngayong isa ka ng ina, napakamahinhin mo pa rin sana. Mabait ba ang bata kamakailan? Sinasaktan ka ba niya sa loob? Napakamabait nila. Si Tian Chan. Ang pangalang iyan, bakit parang pamilyar na pamilyar? Kuya Linshu, parang wala na akong pag-asa sa buhay. Gusto kitang makita bago ang huli. Sige. May kailangan lang akong asikasuhin. Matulog ka muna. Anong tinitingnan mo? Seryosong seryoso ka ah. Ipagkuha mo ako ng tubig. Hoy, ako ang buntis dito. Ako pa ang uutusin mong kumuha ng tubig? $100,000 bawat baso. Sige po, boss. Simula ngayon ako na ang bahala sa inumin mo. Ate, gusto mo ba ang abs ko? Song Jiaoyun, ganito mo ba balak palakihin ang magiging anak natin habang nasa loob pa? Ang sabi ko, isinendang ito ng kaibigan ko? Maniniwala ka ba? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Bakit masama bang tumingin ng abs? Nagagawa ko lang naman ang kasalanang nagagawa ng lahat ng mga babae. Huwag kang masyadong OA. Seryoso ka ba? Ha? Hindi pa ba sapat ang abs ng asawa mo at kailangan mo pang tumingin sa iba? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Kailan ko ba hinawakan yang sa'yo? Kagabi mo lang hinawakan, ngayon nakalimutan mo na agad?
Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo? Maganda bang hawakan? Isang napakagwapong lalaki na may 8-pack abs. Hala, halikan mo na! Hello? Bessie, tulog ka na ba? Bakit? Si Linshu ay kaku. Kaku na lang ng tawag mula kay si Tianchan, tapos umalis na siya. Kasama ba siya sa mga tauhan sa libro? May naaalala ka ba tungkol sa kaniya? Teka, sino ba si Tianchan? Kabataang kaibigan ng kuya ko. Ah, yung kababata pala ng asawa mo. Huwag mong sasabihin galing sa akin to. Ah, naalala ko na. Sa loob ng kuwento, hindi ba't matagal silang nagkasama? Hintayin mo ako, pag-usapan natin ito ng personal. Anong gagawin mo? Babae ka pa naman, tapos madaling araw na, ay pupunta ka sa kwarto ni kuya, nasaan ang modo mo? Ang kuya mo ang walang modo, iniwan niya ang asawa niyang buntis. Para lang makipagkita sa kababata niya. Siya ang walang modo rito. Ikaw, Anong ako? Wala kang kuwenta. ako. Ay nako, Kuya Linshu, alam ko namang darating ka. Mahalaga pa rin ako sa'yo, hindi ba? Kumusta po, Miss C? Sino kayo? Anong gagawin niyo sa akin? Sabi mo tapos na ang lahat para sa iyo at gusto mo akong makita bago ka tuluyang mawala. Para sa ikabubuti ng lahat ay ang ibig kong sabihin para sa sarili kong seguridad. Nagdala ako ng mga doktor, mga nurse, pati na rin ng professional recording team para samahan ka sa huling sandali mo. Sige na, simulan mo na. Ano? Hindi ba't sabi mo wala ka ng balak ituloy ang buhay mo? Paano mo gagawin? Sugatan ng pulso, mas mabilis iyon at hindi madumi. Marami pa akong gagawin. Mag-umpisa ka na. Kuya Linshu? Totoong mahal kita. Pero bakit mo ito ginagawa? Mas gusto mo pang pakasalan ang Luyuyu na iyon, yung babaeng iyon na walang hiya dahil pinainom ka ng kung ano-ano? Bakit hindi mo na lang ako samahan? Inaakala mo bang si Luyuyu ay tapat na nagmamahal sa iyo? Ang totoo niyan ay pera mo lang ang habol niya. Si Tian, paalala lang sa iyo, kung palagi mo lang susubukan na hamakin ang asawa ko para lamang makuha ang gusto mo, asahan mong mas magiging mahirap ang buhay mo. Kung hindi mo pa talagang balak gawin ang sinasabi mo, mauuna na akong umuwi. Mag-isang natutulog si Yuyu at nag-aalala ako sa kanya. Totoong gagawin ko ito. Ituloy mo lang. Nakikiusap ako, huwag mo nang subukan na gamitin ang mga walang kwentang paraan na ito para lang makuha ang atensyon ko. Missy, itutuloy mo pa ba iyon? Umalis kayo. Lumayas kayong lahat. Bessie? Sabi mo? Hindi ka pa man lang nakaranas makipag-date? Pero kailangan mo nang asikasuhin ang babae ng asawa mo? Hoy! May karanasan ako pagdating dyan! Sa bunutan man o sa buyan ng kape, kaya kong gawin lahat. Magsalita ka naman? Sa tingin mo, babayaran kaya niya ako ng malaki para iwanan si Linshu? Nako, ano kayang mas magandang kunin, check? O mas okay ba kung cash? Bigla niya akong binigyan ng ganito kalaking pera, paano ko naman ito gagastusin? Kailangan bang bayaran ng tax to? May kailangan ba akong pirmahang kasunduan o kung anuman? Matapos ang lahat, iyan lang pala ang iniisip mo? Siyempre naman, hindi ba nagkasundo na tayo? Na maging mayaman at magkasamang tatanda. Wala namang lalaking mas maaasahan pa sa best ko, di ba? Huwag kayong matakot mga anak. Kahit mag-isa lang si mama, aalagaan ko kayo ng napakabuti. Nariyan din si Tita Yunyon. Mamahalin din niya kayo gaya ng pagmamahal ni mama. Ay nako, huwag mo nang isipin iyon. Balita ko'y, mayroong isang lugar na siguradong magpapasaya sa babae. Gusto mo bang puntahan? Ngayon na? Masyado na yata itong gabi? Hayaan mo na yon. Dapat ay mayroon tayong lakas ng loob na wala na ang asawa, kaya wala tayong dapat ipag-alala.
Tara, sasamahan ka ni ate na tumingin ng mga gwapong male models? Oras na ng gabi pero hindi ka pa natutulog. Mananakot ka ba ng tao? Dapat yata ay ako ang magtanong niyan sa iyo, di ba? Iniwan mo ang sister-in-law ko sa bahay. Saan ka nang galing? Huwag kang makialam. Hindi ito basta pakikialam lang dahil tungkol ito sa ikaliligaya ng pamilyang Lin natin. Kailangang magpaliwanag ka sa akin. Tara na. Buntis ang Yuyu at ang asawa mo? Bakit mo ako dinala sa ganitong klaseng lugar? Para ilabas yang nararamdaman mo. Sabihin mo na, kung ano ang nararamdaman mo para kay si Tian Chan. Bertram, ano ba talaga ang iniisip mo? Paano mo nalaman? Ano sa tingin mo? Nung tumawag sa iyo si Tian Chan, narinig iyon lahat ni ate. Anong nangyari sa kanya? Umiyak ba siya? Hindi naman. Sinamahan siya ni Song Zhaoyun. Sa ganitong oras, siguradong tulog na sila. Si Song Zhaoyun? Bakit siya narito? Bakit hindi mo man lang mapigilan ang sarili mo? Wala kang kaabog-abog at wala kang galaw ng isang dekalibreng Ginoo sa pamilyang ito. Naparito ang asawa mo dahil sigurado akong may inaasikaso siyang dahilan. Hindi ka pwedeng... Nandito rin si ate. Sige, Big Brother. Panatilihin mo yang galaw ng isang Ginoo ha. Ngayon ko lang siya nakita na ganyan kasigla. Bilis, bilis na! Bes, matagal na panahon na nung huli akong naging ganito kasaya. Parang sa buong mundo, tayo lang dalawa ang naririto. Kalma ka lang. Parang tayo na lang nga talagang dalawa dito. Nasaan ang mga tao? Ipinaalis ko silang lahat. Bestie, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Parang isang unggoy lang iyan. May paraan para paamuhin ang isang gaya niya. Isa pa, iniwan ka niya sa bahay. Para makipagkita sa kabit niya. Anong masama kung lumabas ka rin para magsaya? Oo nga pala. E paano ka? Wala na akong magagawa. Wala na akong pakialam. Anong gagawin niya sa akin? Parurusahan niya ba ako sa gitna ng maraming tao? Masaya ba ito? Kaninong ideya ito? Sa akin. Talagang tapat kayo sa isa't isa. Bakit mo sinasabihan ng ganyan si Yuyu? Masama ang loob ni Yuyu kaya isinama ko siya para maglibang? May problema ba doon? Masama ang loob? Dahil ito sa'yo? Madaling araw na pero nakipagkita ka pa sa kung sinong tiyan-tiyan o siyan-siyan na iyan. Iniwan mo si Yuyu mag-isa para lang makita ang tiyan-tiyan na iyon. Buntis si Yuyu ngayon, kailangan niya na mag-aalaga sa kanya. Hindi mo na nga siya inaalagaan, inaapi mo pa siya bilang isang lalaki. Bakit mo nagagawang? Hoy, ano ba? Hindi pa ako tapos magsalita. Anong ginagawa mo? Uminom ka ba? Kaya dapat ay magpanggap ako na isang asawang naglalasing sa bar dahil sa hinanakit para makalusot ako sa sitwasyong ito. Pasensya na po. Hindi dapat ako pumunta sa lugar na ito. Pero kung hahayaan mo akong mag-isa, na manatili sa bahay, habang iniisip na ang lalaki ko ay may kasamang ibang babae, ay mas masakit pa kaysa sa kung ano paman. Huwag kang mag-alala. Hindi ako maghahabol sa iyo, pwede mo na lang akong bayaran para umalis. Pagkatapos kong isilang ang bata, makikipagdiborsyo na ako sa iyo. Uuwi na muna ako. Sana makalusot ako nito. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Nagseselos ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin?
Bakit parang iba sa inaasahan ko? Hindi kaya ako nagseselos? Sa pagitan namin ni si Tian, walang espesyal na namamagitan. Ikaw lang ang nag-iisang babae para sa akin. Naiintindihan mo ba? Paliwanag ba ito sa akin? O isang pag-amin? Hindi sumagi sa isip ko na makipaghiwalay sa iyo. At nang walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng umalis sa tabi ko. Sa sobrang perpekto ng lalaking ito, hindi rin lugi kung makakasama ko siya. Teka lang, ang ginagawa nating ito, hindi ba ito makakasama sa bata? Mag-iingat ako. Hindi pwede rito may makakakita sa atin. Ngayon lang, binili ko na ang lugar na ito. Ano? Bakit mo naman sinayang ang pera? Sana ibinigay mo na lang sa akin. Sa susunod, kung gusto mong sumayaw, pumunta ka rito at sumayaw para sa akin. Ayos ba? Makinig ka, Bes. Makakasama ko lang siya. Hindi naman iyon pagtataksil sa iyo, di ba? Huwag kang mag-alala. Kapag tapos na ang lahat, makakasama mo pa rin akong tumanda. Ayos ka lang ba? Bakit ka ba nagmamaneho ng ganyan kabilis? Ayoko pa kaming mawala ng baby ko. Hindi ko akalaing mahalaga pala sa iyo ang buhay mo. Song Jiao-yun, noong hindi pa tayo kasal, bakit hindi ko napansin na ang kagalang-galang na si anak na babae ng pamilya Song ay mahilig pala sa gulo? Kung hindi mga male model, ay pumupunta ka sa kung saan saang lugar. Huwag mong idamay o turuan ng masama ang anak na dinadala mo. Anong lugar? Kung hindi ka rin pumupunta roon, paano mo malalaman na nandoon ako? Bakit? Kayo lang bang mga lalaki ang pwedeng pumunta habang kaming mga babae ay hindi? Ang hilig mo sa double standard? Huwag mo akong pakialaman. Sinabihan mo akong aso? Asawa kita. Kung hindi kita pakialaman, sino pa? Ha? Oh, alam ko na. Gusto mong yung walang kwenta mong ex-boyfriend na si Wenlin ang mag-alaga sa iyo? Nakakasagabal ba sa iyo ang pakikipag-alyansa sa akin sa paghahanap mo ng tunay na pag-ibig? Huwag kang makipag-usap sa akin ng sarcastic. Tingin mo ba puro lalaki lang ang hinahanap ko? Wala namang matino sa inyong mga lalaki. Oo na, ikaw na ang mabuti. Ikaw na ang pinakamagaling. Wala nang mas gagaling pa sa iyo. Ngayon lang kita nahuli. Sino ang nakakaalam kung ano na ang ginawa mo noon kapag hindi ako nakatingin? Aba, marami na. Black Gold VIP kaya ako. Sa susunod, gamitin mo ang pangalan ko para makakuha ka ng discount. Black Gold? Sige, sige. Ganito pala ang gusto mong laro? Ano pa ang mga itinatago mo sa akin? Iyong scarf mo, tinamad na talaga akong idisenyo iyan. Kaya kinuha ko lang ang kay Tony, naiintindihan mo ba? Ikaw. Hindi ko naman talaga gusto iyon. Nakakadiri kaya iyon. Pati lahat ng mga disenyo mo, wala kahit isa akong nagustuhan. Sige na, insultuhin mo na ang pagkatao ko. Pero wag mo naman, laitin ang mga gawa ko. Bakit? Napakaganda ba ng panlasa mo? Tingnan mo nga iyang suot mo. Marunong ka ba talagang mag-match ng damit? At yung prayer beads mo, naniniwala ka ba talaga sa ganyan? Araw-araw kang may suot niyan, para saan? Mahilig ka pa rin kumain ng karne. Huwag kang magpanggap na maging si Beijing Circle's Buddhist son. Anong nangyari? Umalis ka nga. Ayoko nang makita uli ang pagmumukha mo. O sige, edi magmaneho ka pa uwi ng mag-isa. Baliw ka talaga. Sige, may sakit na ako sa isip, habang ikaw naman ang matino, ikaw na ang tama. Sira ulo ka. Manahimik ka na lang. Dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Bakit ko ba pinapatulan ng isang buntis na hindi kontrolado ang emosyon? Ano ba naman yan? Plansado na po ang plano para sa South City. Ikalawang amo, ano pong nangyari sa inyo? Wala ito. Naglakad lang ako kagabi ng mahigit 30 kilometro. Mahigit 30 kilometro? Samantalang ang babaeng yon, parang wala lang nangyari sa kaniya. Ano bang ginagawa niya rito?
Dahil napaaway ako kahapon sa siraulong si Linshan na yon, hindi ko na alam kung makakakuha pa ba ako sa kaniya ng anumang trabaho sa susunod. Kailangan ko na lang paghusayan ng galing ko para kapag iniwan ko si Pamilyang Lin, hindi ako magugutom. Yun. Ang laking pagkakataon naman ito. Ang galing talaga. Nakikipagkita ka pa rito sa ibang lalaki. Ay, naaalala ko na. Siya pala yung walang hiyang dating boyfriend ng babaeng ito. Bukod sa pagsasamantala sa damdamin niya, ginamit din siya para i-hack ang sekreto ng Lin Group para kumita ng pera. At inubos pa pati ang dote niya. Tutal, nandito ka na sa harap ko. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Oh, tamang-tama. Nandito ako para kumain kasama ang mga kaibigan ko. Gusto mong sumabay? Alam ko na ang galawan na to. Hindi ba't gusto mo lang akong pagbayarin ng kinain niyo? Sige, upo. Wenlin, ang swerte mo talaga sa babae. Kahit may asawa na baliw pa rin sa iyo. Siya pa ang nagpipilit na ilibre ka. Talagang matindi ka, pare. Napakasungit niya sa akin. Tapos ganun-ganun na lang siya magbigay sa lalaking iyon? Hindi ito maaari. Kung malam loob po kayo, ikalawang amo. Public place po ito. Kapag lumaki ang gulo, mapapahiya kayo pati ang young mistress. Huwag na kayong magbiro. Waiter. Yun. Kahit anong gusto mong kainin. Mag-order ka lang. Ito. At ito. Pati ang buong pahinang ito. Kunin lahat yan. Si young mistress of the Lin family talaga. Kung ano ang mahal, yun ang pinipili. Isang bote nito, ilang libong dolyar ang halaga, pero 10 bote agad ang kinuha. Kaming magkakaibigan ay talagang makakatikim ng masarap. Siyempre, dahil nandito si Wenlin, dapat magarbo ang handaan. Kumain at uminom lang kayo? Huwag kayong mahiya sa akin. Sige ba? Nako, bigla ko palang naalala. May gagawin pa ako? Hindi na ako makakasabay? Bye! Saan ka pupunta? Kailangan ko nang umuwi. Hinahanap na ako ng asawa ko. May problema ba doon? Bayaran mo muna ang bill bago ka umalis. Hindi ba libre mo ito? Bakit ako ang pagbabayarin mo? Song Zhao Yun, anong ibig mong sabihin? Ikaw naman ang laging nagbabayad dati. Pero wala akong pera ngayon. Pinaghihinalaan ako ng asawa ko na magnanakaw ng sekreto ng negosyo, kaya lahat ng bank card ko ay pina-freeze niya. Actually, bala ko sanang manghiram ng pera sa iyo. Talaga po bang pinatigil nyo ang paggamit ng mga bank card ni Madam? Ang babaeng ito, napakagaling niyang gumawa ng kwento, matindi siya. Teka muna. Kung wala kang pera, bakit ang mahal ng alak na in-order mo? Umaabot ng mahigit 100,000 dolyar ang mga alak na ito? Sinong makakabayad niyan? Kaya pala, wala ka ring pera. Bakit ka pa nagdala ng maraming tao rito para kumain kung wala ka palang pambayad? Bakit hindi ka humingi sa asawa mo? Nagyayabang ka rito na akala mo ay mayaman? Tapos ang asawa ko ang gagawin mong tagabayad? Huwag kang maingay. Alam mo palang nakakahiya iyon? Huwag mo na akong lalapitan muli. Ang asawa ko ay gwapo, mayaman, at may maayos na pangangatawan. Hamak na mas magaling siya sa iyo. Nabulag lang ako noon, kaya kita nagustuhan. Nga pala. Hindi kita tutulungang makuha ang mga sikreto ng negosyo ng Lin Group. Kung hindi mo kayang panindigan ng kumpanya mo, kumuha ka na lang ng lata at mamalimos ka sa ilalim ng tulay. Huwag mo na akong gambalain. Waiter, sa kanya ka maningil ng bayad. Walang hiyang babae ka. Subukan mong umalis kung kaya mo. Young Master Lin. Bakit ka nandito? Pumunta ako rito para sabihin sa iyo na bankrupt na ang pamilya Wen. Kailan pa nangyari iyon? Bakit hindi ko alam? Ngayon lang. Hello? Tay! Bakit ka naglakas loob na banggain ang pamilyang Lin? Ngayon ang negosyo natin ay hindi na natin maisasalba. Umuwi ka rito agad. Teka. Ang lala ng pagkakasakit mo sa kaniya, lalagyan ko ito ng yelo.
Ano? Sinaktan ko ang dating boyfriend mo. At nalulungkot ka? Sino ang nagsabi sa'yo na dati ko siyang boyfriend? Ganoon ba ako kawalang panlasa? Heto, sa iyo na ito. Ang lahat ng ito ay para sa akin? Para hindi ka na magkalat ng chismis at sabihing ni freeze ko ang bank card mo. Kailangan ko ring protektahan ang pangalan ko. Salamat. Ang bait mo talaga sa akin. Ngayon mo lang nalaman na mabait ako? At isa pa, iyong scarf na ginawa mo para sa akin, kamukha pala nung suot ng aso natin. Suot ko pa naman iyon habang naglalakad ng ilang araw. Hay naku talaga. Pag uwi ko, gagawa ako ng magandang design para sa iyo. Ayos ba? Sasagutin ko lang ang tawag. Sandali. Bababa na ako. Malamig sa labas. Yun. Pagka-uwi mo kagabi, hindi ba kayo nag-away ni Linchan? Iyan din sana ang itatanong ko sa iyo. Bakit hindi ka umuwi kagabi? Ano ang ginawa sa iyo ni Linshu? Wala naman, medyo ano lang. May nangyari ba sa inyong dalawa? Hay naku, sayang naman ang pagkakataon kung may gwapo na sa tabi ko. Hindi lugi kahit makasama ko siyang matulog. Eh ikaw? Kamusta ka naman? Kamusta kayo ni Linchan? Ano bang tinitignan mo? Nakikinig ka ba sa akin? Ayos lang. Parang ganoon. Anong ayos lang? Sinasabi ko sa iyo, nabasa ko sa libro. Maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Subukan mo, nang maniwala ka. Hindi. Anong klaseng libro ba ang binabasa mo? Anong nangyari? Pwede bang samahan mo muna ang ate mo? Bigyan mo naman kaming mag-asawa ng sarili naming oras. Ano? Takot ka bang disiplinahin ang asawa mo? Pwede mo ba akong respetuhin man lang? Kapatid mo pa rin naman ako. Kapag nalaman mo ang mga pinag-usapan nila, magpapasalamat ka rin sa ate mo. Ano? Hoy! Hindi na muna ako makikipag-usap sa'yo. Lumabas na si Linshu. Ibababa ko na ito. Mukhang maayos ang pakiramdam mo ngayon, aking munting buntis. Ayos naman talaga. Kapag lumala ang pagsusuka mo, sabihin mo lang sa akin, handa akong tumulong. Bumaba ka na para kumain. Ha? Narinig niya kaya? Naku, sa ganda ng lalaking kasama mo. Hindi ka naman talo kung makasama mo siyang matulog. Ano ang tinitingin-tingin mo? Gutom na ako. Kung gutom ka na, kumain ka na. Bakit mo ako tinititigan? Ikaw talaga. Gusto kong kumain kasabay si Yuyu. Bakit nagagalit ka na naman? Ang labo mo talaga. Ang sinasabi mong kakainan natin, dito lang talaga? Anong alam mo? Ito na ang pinakamasayang lugar sa buong mundo. Bessie. Dito tayo. Bes! Heto, Bes, lahat ito ay ang mga paborito mong pagkain. Ito talaga ang gusto ko. Kilalang kilala mo talaga ako.
Bes, tingnan mo ang batang iyon doon. Ang cute niya talaga. Sa tingin mo kaya ang magiging baby natin balang araw? Ay magiging sing-cute rin niya? Siyempre naman, ang mga magiging inaanak ko ay magiging kasing ganda mo rin. Uy, ang ganda doon sa kabilang banda. Gusto mo bang magpicture tayo doon? Sige ba, dahil nandito ako, siguradong maganda ang mga shots mo. Tara. Big Brother. Ikaw, hindi ka pa kailanman tumingin sa isang tao ng ganyan. Iba siya. Sabi mo nga, si Tian ay kababata ko. Ha? Sinabi ko lang iyon kay Song Jiao Yun. Sino ba ang mag-aakalang maririnig iyon ni sister-in-law? Tsaka, iyong si Tian Chan ay bata pa lang ay buntot na ng buntot sa iyo? Normal lang na ma-misunderstand iyon ng iba. Big Brother? Hindi ka naman siguro nagtatanim ng sama ng loob? Hindi naman. Bibigyan pa nga kita ng pabuya, ang proyektong Lingang. Lingang? Hoy, kailangang pumunta sa Africa para doon. Oo nga, bagay iyon sa isang madaldal na katulad mo. Ayaw kong pumunta. Binigyan pa nga niya ako ng lollipop. Hindi ko naman gusto ang matatamis. Para sa iyo, sobrang tamis nito. Tunay ngang matamis. Napakabilis ma-in love nitong dalawang ito. Hindi ko na sila kayang panoorin. Ibinigay mo pareho sa kaniya. Siguradong tataba iyan. Lu Yuyu, Song Jiao Yun. Bakit ang mama ko ay sobrang nagalit at nagkasakit sa ospital, habang kayo ay masayang-masaya? Gagawa ako ng paraan para mawala ang lahat sa inyo. Kahit ako ang clan head ng pamilyang Lin, ito ay hanggang sa posisyon ko lang. Sa ngayon, ang pera at kapangyarihan ng pamilyang Lin ay nasa mga kamay na nina Ling Shu at Lin Chen, ang dalawang batang iyon. Ako ay isa lamang matandang malapit ng mamatay. Wala na akong magagawa. May tradisyon ng pamilyang Lin. Lahat ng miyembro ng pamilya ay makakatanggap ng shares. Ang dalawang asawa sa pamilyang Lin ay may dinadala. Mayroong 5 bata. Kung ang lahat sila ay ligtas na isilang, gaano karaming pera kayang ipapamigay sa kanila? Kayang-kaya mo ba iyong ipamigay? Nabalitaan ko rin nang ang dalawang magkapatid sa pamilyang Lin ang kumuha ng negosyo. Kanilang tinitiris at pinipigilan ang iligal mong negosyo. Ayaw mo bang maghiganti sa kanila? Kaya, anong gusto mong gawin ko? Bes, kamusta ang progreso nyo? Anong progreso? Progreso sa asawa mo. Hindi masyadong maganda. Mahal, kahit buntis ka na, hindi naman dapat pati ang mga pangunahing pagnanasa ay mawala na sa iyo. Papakita kita ng medyo exciting. Hala, napakaberde naman ng utak mo. Song Lagi ka na lang Zhao Yun. nanonood niyan. Gusto mo pala ang mga ganito? Hindi ako ang nanonood niyan. Naiintindihan ko. Sandali, anong naiintindihan mo? Isa ka namang mature na babae. Normal lang na magkaroon ng kaunting pagnanasa. Naiintindihan kita. Hoy! Bakit? Tumahimik ka.
Gusto kita. Pwede ba? Total, para sa'yo naman, madumi na ang isip ko. Mabuti pang panindigan ko na lang ito. Napaka-cute nito. Tingnan mo ito. Pwede ito kahit sa lalaki o babaeng bata. Mukhang malapit na kayong manganak. Kapag na-stress kayo at napaaga ang panganganak, magiging napakapeligro nito para sa inyo. At wala na kayong ibang dapat sisihin. Magandang araw po sa inyong dalawang young mistress. Sino ka? Ako ang sekretary ni na ang pinuno ng pamilyang Lin at ni Matandang Master Lin. Si Matandang Master Lin, nang mabalitaang ang dalawang young mistress ay malapit ng manganak, ay tuwang-tuwa talaga, kaya gusto niya kayong makita. Salamat sa kabutihan ni Matandang Master, pero sabi po ng doktor, maaari kaming manganak anumang oras, kaya hindi po madaling maglalabas-labas. Kapag isang buwan na ang bata, personal po kaming bibisita sa inyo. Uminom po muna kayo ng tsaa, mga apo sa pamangkin. Lolo, pinatawag niyo po kami rito? Sigurado po akong hindi lang para uminom ng tsaa, di ba? Pare-pareho naman tayong busy. Kaya kung ano man iyon, sabihin niyo na po ng diretsahan. Aba, gustong-gusto ko talaga ang pagiging prangka nyo. Halika. Anong ibig sabihin nito? Ayon sa tradisyon ng pamilyang Lin, lahat ng anak ng pamilyang Lin ay may karapatan sa stocks. Pero kayong dalawa, ang isa ay ginamitan ng gamot si Lin Shu para mabuntis. At ang isa naman daw ay nakikipag-ugnayan sa kung sino-sinong ibang mga lalaki. Ang mga babaeng katulad ninyo na nagluwal ng bata ay hindi karapat-dapat maging bahagi ng pamilyang Lin at mas lalong walang karapatan sa ari-arian ng pamilyang Lin. Bilang pinuno ng pamilya, inuutusan ko kayo na pirmahan ang kasunduang ito. Paano kung hindi kami pipirma? Kapag lumaban kayo sa pinuno, ay luluhod kayo sa labas ng altar ng pamilya hanggang sa matauhan kayo. Bakit sa labas lang ng altar? Ayon sa batas ng Lin Group, hindi pwedeng pumasok ang babae sa altar. Panganay na amo, ikalawang amo, may masamang balita, nawawala po ang dalawang young mistress. Nawawala? Anong Anong nangyari? Susunduin po sana ng Draber ang mga young mistress sa mall. Pero sabi ng tindera na ang mga young mistress ay sinunduna ng isang grupo ng mga bodyguard. Malapit na po silang manganak ni na Yunyon at sister-in-law. Anong klaseng trabaho ang ginagawa ninyo? I-check agad ang lahat ng CCTV sa lungsod, siguraduhing mahahanap ang lokasyon nila. Opo. Silang dalawa ay mahihinang babae. Paano kung napunta sila sa kamay ng masasamang tao? Anong gagawin natin? Nang bumagsak ang dinastiya ng Qing, nakalimutan ka bang padalhan ng abiso? Anong panahon na ba ngayon pero sinusubukan mo pa rin gamitin sa akin ang lumang tradisyon na ito? Wala ka bang alam sa batas ng pagpapakasal? O hindi ka ba nag-aral tungkol sa inheritance law? Gusto mo bang i-enroll kita sa literacy classes? Kayo, napakawalang hiya. May bait ka pa ba sa sarili? Bawal pumasok ang mga babae sa templo? Ang bahay na ito ba ay isang sagradong templo? O banyo lang ng mga lalaki? Kapag oras na ng mga alay, mga babae ang gumagawa. Pero kapag magsisindi na ng insenso, mga lalaki lang ang pwedeng humarap. Talagang kabisado mo ang pagiging mapagkunwari at double standards mo. Kayo. Bilisan mo pa ang pagmamaneho. Ang matandang Lin Qingyuan na iyon, smuggling, illegal na droga at baril. Nasangkot na siya sa lahat ng iyan habang buhay siyang gumawa ng masasamang bagay. Pinagpasensyahan ko na siya dahil isa siyang nakatatanda, nagbubulag-bulagan ako, pero ngayon ay nagawa pa niyang dukutin ang dalawa kong manugang. Kakagaling lang nila sa check-up at hindi maganda ang kalagayan nila. May low blood sugar si Yuyu at may high blood naman si Zhaoyun. Anong gagawin natin? Inihanda ko na ang lahat ng ebidensya laban kay Lin Qingyuan tungkol sa mga ginawa niya sa kumpanya. Kapag may masamang nangyari kay Yunyon at sister-in-law, sisiguraduhin kong sa kulungan na siya maglalagi habang buhay. Yuyu, kailangan mong maging matatag. Ang Lin Group ay pagmamayari nilang dalawang magkapatid.
Anong pakialam mo dito? Ang pera ng asawa ko ay mapupunta sa anak ko. Anong karapatan mong humadlang? Gusto mo rin bang mamanahan ng asawa ko ang yaman namin? At maging anak namin? Hindi kami interesadong maging anak ka. Kayong dalawa. Sir, wag naman sana may mangyaring masama sa inyo. Ikaw, di ba ikaw yung nakalaro namin sa mahjong na si Miss Luo? Oo, ako nga. Ang nanay ko ay naging biktima ninyo. Hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin siya. Kung hindi dahil sa inyong dalawang mapanirang tao, papapuntahin ba niyang Master Lin ang 7 babae ng papa ko doon sa ospital para lang galitin ang nanay ko? Oh, ngayon naiintindihan ko na. Gusto ko ring maranasan ninyo kung paano mapalaya sa sariling tahanan. May mali ba roon? Ang papa mo ang nambabae? Ang papa mo ang nagtaksil sa nanay mo, kaya anong kinalaman namin doon? Bilang anak, imbes na punahin mo ang pagkakamali ng papa mo at ipaglaban ang karapatan ng nanay mo, bakit pumunta ka pa rito para manggulo at gumawa ng gulo? Ayos ka lang ba? Teka, sabi mo panggulo lang siya. Ano naman tayo rito? Hay nako, huwag mo nang pansinin ang maliliit na bagay na iyan. Anong gagawin sa kaniya? Diyos ko, anak kong si daughter-in-law. Ayos lang ba kayong dalawa? Ma, ayos lang po kami. Ayos ka lang ba? Yun? Huwag kang matakot, nandito ako. Lin King Yuan, dahil kinikilala kitang leader ng pamilya, hinahayaan lang kita noong una, pero dahil dinamay mo na ang pamilya ko, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa iyo. Dalhin siya sa presinto. Bitawan mo ako. Ikaw. Teka, sandali lang. Parang, Anong nangyayari sa iyo? Anong problema? Manganganak na siya. Yuyu, huwag kang matakot. Yun, huwag kang kabahan. Mga batang Panginoon, naghanda po kami para sa inyong dalawa ng magkahiwalay na delivery room. hindi bes. Ayaw kong mawalay sa iyo. Ako rin. Gusto kong manganak ng kasama ka. Susuportahan kita. Bes? Hindi ba pwedeng ganito? Mahal, nakikiusap ako sa iyo. Ayaw kong mawalay sa aking bes. Yun. Manahimik ka na lang. Sige, susundin natin sila. Sabay silang manganganak. Ano? Bakit parang sobrang sakit niyan? Yang mistress, contraction po iyan. Normal lang po ang ganito. Hindi sanay ang asawa ko sa kahit anong hirap. Gumawa kayo ng paraan. Maghanda agad ng panlaban sa sakit. Yun. Nasasaktan ka ba? Pwede ba nating dagdagan ang gamot na pang-alis ng sakit para sa kanya? Mahal, natatakot ako. Huwag kang matakot. Narito lang ako sa tabi mo. Masakit. Young mistress, malapit na siyang lumabas. Young mistress, naririnig mo ba ako? Halika, huminga ka ng malalim. Napakagaling mo. Kaya mo yan. Yuyu, sasama ako sa iyo sa buong oras. Huwag kang matakot. Kaunting tiis na lang. Bakit ang sakit-sakit nito? Gumawa ka agad ng paraan. May lumabas na isa. Isang lalaki. Napakabuti, Yuyu. Isa ka ng ina. May isa pa. Yuyu, gaano pa ba katagal ang hihintayin? Malapit na. Young mistress, sige pa, ire pa, kailangan nating bilisan. Dahil kapag nagtagal, ay baka maapektuhan ang bata. Ang sakit. Bilis. Manganganak na ang asawa ko. Bilis. Lin Chen, talagang ka. Hinding-hindi na ako uulit manganak. Hindi na uulit. Second young mistress, lumabas na ang unang baby mo? Lalaki rin siya. Ikalawang amo, tingnan mo. Umalis kayo? Ang mahalaga lang sa akin ay si Yun. May isa pa. Masakit. Bakit ganito kasakit? Huwag na nating ituloy ang isa pa. Linshu, tumahimik ka. Napakasakit. Lumabas na. Isang batang babae. Young mistress, parehong malusog ang dalawang baby. Yun. Galingan mo. Tapos na ako.
Hello? Maglalaro ng mahjong? Ay nako, hindi na muna ako maglalaro. Hindi mo ba alam, Mrs. Chang? Yung 5 kong apo ay napaka-asikaso, kaya wala na akong oras magmahjong. Sige na, ibababa ko na ito. Kuya, umiiyak ang pangalawang anak mo. Kakatapos ko lang magpadede. Malinaw na ang panganay mo ang umiiyak. Nandito ang panganay ko. Tahan na, wag nang umiyak. Sinta, wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal ng ina. Kayong dalawa, dati ay mga makapangyarihang ginoo ng Haicheng, pero ngayon, takot na kayo sa iyak ng bata. At naging mga house husband na. Pa, kahapon lang kami ni Kuya, nagpa-vasectomy, at sa pamilya Lin, sila lang ang tanging mga hiyas namin, kaya kailangan ang pag-aalaga sa kanila. Di ba? Vasectomy? Napakalaking bagay niyan. Bakit hindi nyo agad sinabi? Usapan iyan ng mag-asawa? Bakit kailangang makialam ka pa? Huwag mo nang masyadong intindihin iyan. Ang hirap ng panganganak, mga babae lang ang nakakaalam. Itong 2 kong anak ay sa wakas marunong na ring magpahalaga sa asawa nila. Mabait ba ang baby? Oo. Maayos bang dumedede ang baby? Bakit pagbaba mo pa lang? Baby agad ang tinitignan mo. Hindi mo ba titignan ang asawa mo? Sige na nga. Paano naman ako? Ayos, ganyan dapat. Tara na. Saan ka pupunta? Natuto na akong maglaro ng mahjong. Ngayon ako na ang hindi matalo-talong si Diyosa ng mahjong. Basta nandito ako, sisiguraduhin kong mananalo kayo. Tara na. Sige, tara na. Hoy, matandang lalaki, manood ka lang. Sandali, teka lang. Sandali, oy. Sandali. Oy, Hais,